Today ang ating lunch ay itong hairy crab. Kaya siya nagkaroon ng hairy kasi marami siyang hair. Yan, marami siyang balahibo at ito ay tinatawag nilang winter crab, Shanghai crab. Happy lunch time. So, yun nga sabi ko meron tayo itong hairy crab. Kaya naging hair. Ayan, nakita nyo. Ang dami niyang balahibo. At saka yung dito niya, eto. Para siyang may lumot. Pero hindi siya lumot parang pinakabuhok niya. So ito kasi, kaya siguro siya na tinatawag na winter crab. Kasi may balahibo tapos ito yung kanyang coat para hindi siya lamigin. Charis. So ito, dati sabi ni Amo, tinatawag siyang winter crab. Lumalabas lang ito pag taglamig dito sa China. Mostly sa China, kaya tinatawag itong Shanghai crab. Masarap naman to siya, kaso medyo ma-cholesterol talaga siya at mas mataba. Buksan natin. Pakita ko sa inyo. Mas madami siyang alige. Mas madami siya. Double alige siya. Tapos, ano to guys? Ang alige niya, para siyang lasang mamilky siya. Hindi kasi pag kumakain ka nito, number one is parang pag pumikit ka, parang hindi mo siya malalasahan na crab. Kasi medyo ma-cholesterol at saka, eto, mataba talaga siya dito sa side na to. Meron siyang taba. Tapos, milky yung taste niya. Para kang, alam mo yung pinaka-egg yolk ng itlog. Ganun yung lasa niya, tapos matamis-tamis. Hindi siya katulad ng crab na binibili nating normal crab na pag kinain mo siya, kahit nakapikit ka, crab to. Ito siya, iba yung lasa niya, medyo matamis-tamis siya, at mataba talaga. Tapos, yung laman niya, oh. Sobrang patty. Sobrang taba. Siyempre, kakain tayo nito with matching rice at saka adobo. Itong ating winter crab o hairy crab, galing ito sa Diyos Gugma. Salamat po sa inyong pagmamahal. Actually, 3 pieces to. Kinain ko na isang piraso kagabi. Tapos itong dalawa is sinaron ko para makain ko nga siya today as a lunch. Siyempre, meron tayo ditong sukang may, hindi makita, no? Sukang may sili. So, yun. Happy lunch time. Kain na tayo. So, ang taba. Tapos meron ako ditong adobo. Luto na Arlene. Matyaga kasi ako kumain ng crab kasi nilig ako magkutkot. Kaya sabi nila, pag kumakain ka ng crab, nakakatamad kumain kasi nga, maghihimay-himay ka. Ako kasi masipag ako maghimay. Nasabid pa ako. Sino ka man nakaalala sa akin? Kasi sa crab mo raw mapapatunayan kung gaano ka pasensyado para yung patient mo sa isang tao o sa mga bagay. Kasi nga, pag kumakain ka ng crab, is kailangan mo maghimay, matyaga. Pero alam nyo, itong hairy crab, hindi ko siya ina-advise kainin ng mga high blood. Kasi, masyado siyang mataba. Katulad ko, pag kumakain ako ng alimasag sa atin, sa Pinas, pinapakulong ko lang sa Sprite, maka 5 piraso ko, 6 to up. Ganyan. Para kasi, dun talaga pagbukas mo kasi pag lasa mo talaga yung kumakain ka ng alimasag. Dito kasi sabi ko nga, parang hindi ka kumakain ng alimasag kasi nga masyado siyang parang lasang itlog. Kasi sobra niyang taba. Well, thank you na lang din kasi libre to. Shout out kay Maricel ng AGD ng Diyos Gugma. Salamat guys sa inyong pakrab. Ang sarap pag mayroon kang kapitbahay kasi na nagbibigay siya ng ulam.
At ang sarap pag maldita ka. Ang sarap pag masama yung ugali mo. Yung nagbibigay sa'yo ng ulam. Tapos nataas pa yung paa natin. Saka ano to, kaibahan niya lang, yung sa galamay, yung sa mga normal na alimasag, ang lalaki, diba? Tapos talagang, ang ano, ito, hindi, parang hindi mo na siya makakain. So, ito lang, yung dito niya, malambot. Parang ang kumakain ng, yung malaking alimasag, parang sa Alaskan crab. Wow, Alaskan crab, yung malalaki. Lambot lang yung ganito niya. Kasi pag sa normal crab, ang titigas ng galamay, di ba? Yun yung taba, oh. Ako sa mahilig ako sa suka. Mahilig ako sa higop. Kapag kumakain ako limasag, talagang nagugugulo ako ng mahabang oras. Mabuti na lang, today, tapos na yung exam ni alaga ko, so ako na lang mag-isa dito sa bahay, makakain ako ng ganito. Although pwede naman, kahit andito siya, kasi, problema nun, may kahati tayo. Kasi, nung kung matatandaan nyo nakaraang, nagpunta si amo ko sa China, pagbalik niya, dami niyang uwing ganito. Nakatali-tali na siya. Parang binili niya sa Shenzhen, sa China. China restaurant. Yung mga ganitong hairy. Hair. Kasi marami nga siyang hair. At meron siya ditong hair din. Akala ko nga nung una, akala ko yung dumi. Yung parang sa mga tahong. Pero yung pinakabuhok niya, which is, kasi nga hairy. Mabalbon siya. So, I think kapag gusto mo yung anak mo mabalbon, huwag mo siyang ipaglihi sa balot. Paglihi mo siya sa hairy crab. Kasi mabalbon. Dami kong naiisip, no? Daming sinasabi. Actually, ngayon na lang ulit ako parang mukbang style. Kasi wala na akong content. Saka ano, inisip ko na rin i-video kasi nga crab ito at mabagal akong kumain ng crab. So ito, ayoko na to kasi may buhok. Hindi ko nakakagatin. Kumakain kayo ng crab, be careful nga lang na hindi mahiwa yung labi nyo. Ay, bakit napasama to dito? May lamang pa to napasama. Nakaka-high blood lang talaga to. Lalo na kung high blood ka. High blood ko, patopak-topak lang. May ganun. Plus yung adobo ni Ate Arlene ang sarap. Minsan alam nyo, sabi ko nga, may attitude ako, pero nagugulat ako, may mga nagbibigay pa rin na ganyan. Ikaw na yung maldita, ikaw na may attitude. May nagbibigay pa rin sa'yo ng ulam. Parang, well, sabi nga, hindi naman lahat ng tamang piplis mo, diba? At least may napiplis akong ibang tao na, drama dahil lang sa crab, na-appreciate nila ako, kaya binibigyan nila ako ng ganire. Drama ko dahil lang sa crab.
So, bubuksan na rin natin to bago ko i-end yung video. Wow. Diba? Ang taba niya. Taba niya, diba? Ayun lang. Bye-bye!